Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Pa rin daw ho tayo sa kanya. Hindi ho tayo galit sa kanya. Ika nga, di pa ho natin narinig. Noong umpisa ng video, syempre galit tayo dyan. Anak ng tokwa, mangga yan eh. Pero nung narinig ho natin yung kanyang mga sinabi, kahit pa paano, naibsyan ho yung galit natin dito kay Amy Mangga. Matagal na hong overdue. Ang mga litanya na yan, itong si Amy Marcos. Matagal na hong panawagan yan ng sambayan ng Pilipino. Ngayon hong mga panahon na to, ika nga kahit papaano naibsan yung galit ng sambayanan dito kay Amy Marcos. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Auntie Claire na kung saan marami hong nakapuna sa social media dahil pagkatapos, disentimanong pagkatapos ng speech nitong si Amy Marcos diyan sa INC rally, dali-dali ho siyang nag-live para sagutin punto por punto yung mga punto de vista nitong si Senator Amy Marcos. Una sa lahat, Auntie Claire, hindi ka kaano-ano. Bayad ka lang, kaya mo sinasabi yan. Pero ang totoo niyan mga kababayan, alam nitong si Senator Amy, magkasama hong lumaki ang dalawa na yan. Alam ho ni Amy Marcos kung ano ho yaang libangan ng ating presidenteng bangag nung kanilang kabataan. Ito na ho, si Auntie Claire. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista. Game! Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Batas na ito. Kalma ka lang. Parang naririnig. Sinasabi ko sa'yo, kalmahan mo lang. Mamaya sasalansanin ka nitong si Atty. Rowena. Gusto ko lang take upin to mga ka-clear, itong bagong balita na si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Wow. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Yan. Ano ang dahilan ni Senator Amy para ang sarili niyang kapatid ay siraan niya? Lahat ng dahilan na kay Amy Marcos para sabihin ang katotohanan. Auntie Claire, ibang usapan yung paninira, intriga versus doon sa ika nga sinasabi nitong si Amy Marcos at nakikita natin ang resulta. Ang resulta ng pagiging bangag nitong si Marcos ay ang trabahong nakikita ng sambayan ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Kaliwat ka ng korupsyon, napakaraming napapahamak ng mga inosenteng tao dahil sa pagnanakaw ng kanyang pamahalaan, tinitake advantage siya o gusto niya rin. Wala ho tayong pakialam dyan. Ang punto dito, lahat ho ng nangyayari ngayon sa ating bansa, kahit sa anong aspeto ng pamumuno nitong si Marcos Jr., pagdating sa illegal na droga, korupsyon o kung ano pa man yan, dahil ho yan sa hindi niya ika nga maayos na kaisipan, dala ng paggamit ng illegal na droga base dito kay Senator Amy Marcos. Adik yung amo mo, madam. Base dito kay Senator Amy Marcos. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test. Tagal na yan Pambihira ka talaga, oo. Kailan po ba yung drug test na yan? Noon pang 2020 yata yan 2021. Bago eleksyon yan, bago eleksyon. Move on ka na, madam. Magte-2026 na tayo, Anak ng Petrang Garabata. Ang daming nagbagong drogista nung panahon ni Tatay Digong, Tapos nung pumasok ng administrasyon na to, nagdroga sila ulit. Kaya wag mo kaming ibibidahan ng
Nagpa-drug test na siya nung bago eleksyon. Pinatunayan na niya na malinis siya. Madam, yaang mga ganyan, pagka nagkaroon ng pagkakataon, babatak at babatak yung mga yan. Kaya base dito kay Amy Marcos, sabi ni Amy, adik daw yung amo mo. Nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Oh, bago mga... Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Pakita mo, madam, punto kung sasagutin yan, ipapamukha ko yung nga kabalintunahan ng mga argumento mo. Pagpalagay na natin, bigyan na kita ng benefit of the doubt, kaya siya inubligang magpa-drug test kasi lahat ng tao noon iniisip na isa siyang bangag, isa siyang addict. Diba? Kaya siya napilitan. Ngayong naging presidente na siya, mantakin nyo mga kababayan, yung mga ordinaryong tao pagka nagdruga yan, tapos nag-rehab, after few weeks, after few months, after few years, bumabalik ho yung mga yan. Ang tanong, dyan ba sa resulta ng pagtatrabaho ng amo mo, Auntie Claire, sa tingin mo ba normal siya? Nasa tamang katinuan ba siya? Nagmamanifest lahat ng sinabi ni Marcos sa kanya na-addict yung amo mo. Oh, sige, pakita mo. So, bilis. Ito po. Ayan. November 25, 2021. Oh. Tagal Na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Pambihira. Mismo. At that time, hindi St. Luke's, dyan ba dyan ba nagpapababa ng taman yung isa sa mga anak ni Marcos Jr.? Di umano pagka high na high siya sa droga. Di umano, kaya pala mayat maya merong chopper dyan. Pagka daw nasobrahan sa droga, dyan daw siya tinatakbo. Di ba mayat maya merong helicopter dyan sa sa taas ng St. Luke's? Di umano, isa daw yan sa anak nitong si Marcos Jr. Pagka nag-i-skyrocket yung tama niya, dinadala siya dyan para pababain. Hindi natin alam kung sino sa kanila, di ba? O hindi natin papangalanan kasi nabasa rin lang naman natin yan. Kung di tayo nagkakamali, si Sir Jack ata nag-post niyan, no? hindi pa po Pangulo. Si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. Naniwala ka naman. Ay sa bagay, noong mga panahon na yan, di ka pa naniniwala. Pero dahil napakarami mo ng pera na nanggaling sa administrasyon na to, lahat ng pagtatanggol, baka kahit sa impyerno, samahan mo yung mga yan, walang hiya ka. Anak ng toka, nagsusumigaw na. Diba? Eration, ang pangit nung salita na yon. Pero base dito sa ating nakikita na to, anak ng Petrang Garapata, ang dahilan lang naman kaya pinagtatanggol mo yan dahil sa pera, dahil sa pwesto. Masalimuot na lugar yon. Wala ho tayong pinagnanasahan na individual na mapunta doon. Ha? Kung maaari lang lahat ng tao mapunta sa langit. Diba? Pero hindi ho maaari yun. Meron at meron pupunta doon. Sino? Una na dyan, yung mga kurakot na politiko. Anak ng toko, araw-araw ho meron pinapatay na tao yung mga yan. Maniwala ho kayo. Ang korupsyon, yung mga murderer, isang araw, gumurgur yan, kulong yan, tapos ang usapan. Pero itong mga kurakot na politiko na to, araw-araw merong namamatay dahil sa kanilang pagnanakaw. Yung dapat na Pilipino makainom ng gamot, yung mga dapat na pondo na pambili sa gamot, ninanakaw pa rin ho itong mga walang yung politiko na to. Yung mga kababayan natin na dapat nasasalba pagka panahon ng kalamidad, hindi ho sila nasasalba dahil sa pagnanakaw nitong mga politiko na to. Ngayon kung tayo ho nasusuklam sa ginagawa ng mga mamamatay tao, gumugurgur kumikitil ng buhay, mas worse ho itong mga politiko na to. Dahil sa ginagawa ho nilang talagang kasakiman sa ating bansa. At sinasabi po sa drug test na to ay negative. Yung mga kasama niya dyan, hindi anak ng toka. Sige nga, kung talagang malinis siya, punta siya ng Singapore ngayon, doon siya magpa-drug test. Anak ng toka. Nga pala, kung hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Amy, bakit aligaga kang magpaliwanag? Kung ako sa iyo, ikaw magpunta dyan sa St. Luke's, magpa-drug test ka din. So pinakita po dito na negatibo. At mismo, pakita ko po muli sa inyo. Ito. May 13, 2024, Bongbong Marcos tested negative for cocaine in 2021. Drug analyst. Tested negative.
for cocaine. President Ferdinand Marcos Jr. did Ang tagal na yan, madam. Matagal na kung merong nananawagan sa kanya, si Tatay Digong pa lang sinasabi na niya. Sabay tayo sa luneta para magkaalaman na. Oh, tumiklop yung amo mo, ngayon pinapakita mo yan. Wala kang pakialam dyan. Baka nga dinuktor yan eh. Di ba? Sa sobrang makapangyarihan ng pamilya na yan, anak ng toka, kung yung St. Luke na yan, eh kaya ho nilang paikutan yan, anak ng Petrang Karabata. Kahit sino kung tanungin nating eksperto, yung mga nagmamanifest na sintomas sa bibig, the way na pagsalita, body language, adik na adik ho eh. Base dito kay Amy Marcos. did test negative for cocaine in 2021. Ngayon ho, hindi na pulburon ang sasabihin natin dito. Kasi base dito kay Amy Marcos, adik yung kapatid niya. Di umano ang kanyang almusal, ano to, almusal mo marijuana. Talagang masisira ulo mo. Hindi na recreational yon. Meron nung recreational sa ibang bansa, yung tipong parang inuman sa kanila. Yung tipong gano'n. Hindi yung ginagawang almusal, anak ng tawa, pagbukas ng mata mo. Mary Jane ang hinahanap mo. Pambihira, adik na adik ko mga kababayan. Base kay Amy Marcos. A drug analyst from St. Luke's Medical Center confirmed Monday. Kailan po ito ilabas? May 13, 2024. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? Ano ka? Ano ka, kapatid ka rin? Dapat ang magsalita dyan si Marcos Jr. Madam, hindi na ho kayo effective sa trabaho nyo. Inaano na lahat ng nagpupunta sa channel nyo, kulang na lang, murahin kayo. Binabasa ko yung mga comment eh. Wala na hong naniniwala sa mga sinasabi nyo. Siguro kayo, pinapaniwalaan nyo pa sarili nyo, pero alam nyo sa sarili nyo na puro kasinungalingan ang sinasabi nyo. Lahat ng lumalabas sa bunganga nyo, dahil nasa payroll kayo ng Malacanang. At yun ang katotohanan. At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Nako. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanomaly? Ayan na naman, nag-umpisa, kaya nyo nga pinakulong, kaya nga kinidnap ng administrasyon na to itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. January pa lang, bumabakbak na siya dyan sa pinakamaanomalyang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Anong ginawa ng amo mo? Di ba pinakidnap at pinatapon sa The Hague, Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ako, tigilan mo ko dyan sa basic na ang amo mo ang nagsiwalat ng ano na yan ng kabalbalan na yan Yung Sinungaling flood ka talaga. control projects na to. Makunuha ka ng kasinungalingan. Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nagfentanyl. Anong umamin? Yung prescription yun sa kanya dahil meron siyang operasyon dito sa likod. Sobrang sakit nun dahil sa pagmumotor niya. Kaya siya binigyan yung fentanyl gamot. Gamot yun, madam. Hindi illegal drugs yun. Yung mga may sakit na terminal cancer, binibigyan nun ng ganun para maibsan yung sakit bago sila mamayapa.
Si Tatay Digong meron hong aksidente sa motor. Anak ng toko, siguro kung yung mga Talyanista at sa Imada makikinig sa'yo, maniniwala sila. Pero kung yung mga ika nga alam nila yung itong usapin na to nung mga unang panahon pa lang, yung mga panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nyo kami mabubola dito. Ito, kagaya nito, nagsalita ka, merong sasagot sa'yo, tapos itong video na to, isishare to ng ating mga kababayan, mas maraming maliliwanagan na nagsisinungaling ka at nagsasabi ako ng totoo. Di ba, Auntie Claire? Kaya i-share nyo na po itong video. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Anong pagnanakaw nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi nagnanakaw si Tatay Digong. Kung meron mang nagnakaw dito, yung nagpa-insert ng 100 billion sa budget, madam. Tigil-tigilan mo yan, ha? Hindi maganda yan. Auntie Claire, sabihin ko sa'yo, hindi maganda yung ginagawa mo na yan. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Adik. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Adik. Sabi ni siya na Amy, adik daw yung amo mo. Paano niya lilinisin ng Pilipinas kung adik siya? Parang nang toko, pagka-adik ka, wala ka nang alimbawa, adik ka sa sugal. Pagbukas pa lang ng umaga, pagbuka pa lang ng mata mo, sugal na hinahanap mo. Pag adik ka sa chicks, pagbukas pa lang ng mata mo sa umaga, chicks na hinahanap mo. Di ba? Pagka-addict ka sa droga, pagbukas pa lang ng umaga, mata mo sa umaga, marijuana na hinahanap mo. Ganon ho yun. Paano mo aalilinisin ang Pilipinas kung addict ka? Di ba? Hindi pwede yun. Ano na naman yan? Intriga na naman yan, ante. Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng Na ano ho yun, yung AI-generated video, na ano daw ho yun, na verify. Hindi natin alam kasi di naman ho tayo expert dyan. Pero ang ano dito, yung natin, kalimutan na natin yung mga AI na yan. Wala na tayong pakialam dyan. Ang importante dito, kapatid. Kapatid mo ba siya? Taga Ilocos Norte ka ba? Nakasama mo na ba itong si Marcos Jr., yung tipong hindi siya presidente tapos papasko, yung tipong nagpa-party-party sila? Nasa Malacanang ka ba nung linilinis ang kalat pagka nagpa-party itong si Marcos Jr. at nakakakita ng mga residue? Wala ka naman nun eh. Ba't ka namin papaniwalaan? Yung kapatid niya, siya mismo nakakita. Hindi ko kasi pwede yung pagka nagsabi ka ng katotohanan dito sa administrasyon na to, pagkakapatid ka, automatic ang tawag dito, kasinungalingan na sinasabi mo. Ito ang problema dito sa mga taong kagaya nitong si Auntie Claire. Pagka pinaliwanagan mo, sinabi mo ang katotohanan dahil hindi convenient para sa kanila yung katotohanan na yon, dahil alam naman ho natin, yung trabaho ni Auntie Claire nakabase ho yan sa trabaho ng presidente. Pag nawala na si Marcos Jr., babay na rin. Ngayon, anak ng toko, marami-rami kang kabalbalang ginawa, ante. Sa tingin ko, ikaw di ka na nakakatulog ngayong mga panahon na to. Sa bibintang para masirang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. Oo. So, Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. wala nang ika nga wala nang mas makabayan kay Amy Marcos. Ngayong oras na to ngayong oras lang na to. Ngayong ano na to, ngayong anong tawag dito, itong sitwasyon lang na to, hindi no mga nakalipas na panahon, baka sabihin niyo naman, di ba? Ngayong oras lang na to, ngayong pagkakataon lang na to, wala nang mas makabayan pa kay Amy Marcos, yan ang sinasabi ko. Bakit? Kapatid niya ho yun. Pagka sinasabi niya, huwag niyong hintayin na baratan ko ang kapatid ko. Diba? Lagi niya hong sinasabi yun. Kasi mabigat ho talaga yung task na napilit nating inaatang sa kanyang balikat. Pero dapat ho niyang panindigan yung, kailangan niyang tayuan yung mga bagay-bagay na yun. Kasi bakit? Siya ho ang nabumuo sa unit team. Siya ho ang nanligaw kay VP Sara para makitandem dito sa bangag, dito sa adik na presidente na to, base sa kanya. Diba? Siya ho ang kumumbinse dito kay VP Sara.
Kaya kung itong si Senator Amy Marcos, siya ang ika nga tatapos sa kasamaan, sa kaadikan ng kanyang kapatid na ngayong mga panahon na to, dapat niya hong gawin yun. At dahil doon, dito sa pagkakataon na to, dito sa oras na to, dito sa sitwasyon na to, wala nang mas makabayan pa kaysa dito kay Amy Marcos Manga. Doon sa rally pero iba ho yung ika nga overall na pagiging makabayan dito sa era na to. Wala nang mas titindi diyan kung hindi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, palakpakan. Wala nang mas titindi diyan. Wala nang mas titindi diyan kay Tatay Digong, anak ng toka. Ang binanggaho niyan mga oligarko. Para mailagay sa tama. Binanggaho niyan mga sindikato sa droga para maligtas ang ating mga kabataan. Wala nang mas magiging makabayan pa na kahit alam niya na magkakaproblema siya para sa kapakanan ng susunod na henerasyon, ginawa ho niya yung mga dapat gawin bilang presidente. Yun ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho natin itong si Tatay Digong. Wala nang mas lalampas pa sa magiging makabayan dito sa era na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuliksain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Napanood na. Magti 300,000 views na sa akin. Ikaw na lang ata hindi nakapanood, panoorin mo. Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po. At isa-isahin natin kung namnamin natin Mamaya ako naman may papanood ako sa'yo. Okay lang. Sige, papanoorin ko yan. Pero panoorin mo rin yung papapanood ko sa'yo Walang yaka. Ano siya kadesperada. Grabe, nakaka 22 minutes na ho pala tayo. Ilang minutes ba ito? Anak ng toko, 8 minutes lang to Nakaka 20 minutes na tayo. Ibig sabihin, marami pa akong sinabi kaysa sa'yo. Walang yaka, ante Bakit ko na nagdadrag siya? Nako! Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. Hindi. Luma na yan. Punta tayo sa Singapore. Ayaw na namin sa St. Luke's. Anak ng toko, wala kaming tiwala dyan sa hospital na yan. Diyan daw tinatakbo di umano yung mga anak na nag-i-skyrocket sa droga. Pagka medyo ma-overdose na, tinatakbo daw ho sila dyan. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital na nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang Senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang nung January 2024. Yung first maisog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin. Tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Alam niyang adik yung amo mo Paano siya tututol? Adik nga yan. Ano to? Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya. Ba't siya maghinanakit? Doon nga mga panahon na yun, nanahimik siya Nanahimik siya. Ang napakahabang panahon. Bugbog sarado na si Amy sa amin. Brad, bugbog sarado na si Amy sa amin. Hindi siya nagsasalita, di niya siniraan ang kapatid niya. Ika nga, ito na yung sukdulan ng kasamaan na nangyari sa administrasyon niya. Itong napakalupit na nakawan. Anak ng toka, nagpa-insert ng 100 billion. Automatic 25 billion ho yung sa kanya doon pag nagkataon. Na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan harap-harapan.
ito na lang mga ka-clear. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Siya yung kapatid na kahit na masakit para lamang maisalba ang kanyang kapatid, gagawin niya. Ang sitwasyon ng mga Marcos ngayon ay do or die. Wala ho silang, si Marcos Jr., wala ho siyang exit dito sa isa na to. Alam mo yan, ante, matatapos siya sa ayaw sa gusto niya. Merong nakaabang na saldi ko sa kanya. Merong nakaabang na korupsyon sa administrasyon. Wala siyang lusot dito sa isa na to. Ano yung pinakaika nga? Harmonious, peaceful, o kahit pa paano, meron dignidad na exit? Yung ginagawa na yan ni Amy, anak ng toko, kung sakaling mag-resign ngayon si Marcos Jr., sa ayaw sa gusto niya, mananagot siya. Una sa lahat, yung ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung pag-kidnap na ginawa ng adik na presidente mo, ante. Pagbabayaran niya yon sa ayaw sa gusto niya. Nakuha mo ba na di ba nagsisik-in sa utak nyo yung ginawang pag-kidnap ng adik mong presidente kay Tatay Digong, bahalang araw pagbabayaran niya yun. Hindi mapipigilan yun sa ayaw sa gusto niya, dadating yung oras na yun. Kuha mo. Kung hindi mo kuha, baka nakikijamming ka na rin sa kanila. Nag-aalmusal ka ba sa Malacanang? Ang tanong. Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Makabayan. Kasi mas iga nga na naig ang pagiging makabayan kaysa doon sa adik niyang kapatid. Base sa kanya. Adik. Oh, nawalan ka ng boses. Adik. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Okay, hanggang dyan na muna po. Okay na yun. Ito, pakinggan mo to Pakinggan mo to, ante Diyan ka lang, huwag kaalis ito. Ito, pakinggan mo to. May drug addict tayo na presidente. Palakpakan natin ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig mo yun, ante. Pakinggan mo to As early as anong year to. Hindi ko na alam kung anong month to. Alam ko ma-issue to 2024 2024 pa lang. Ang sinasabi ni Tatay Digong, eto na. Kasi sinabi ni Amy Marcos, nagmanikluhod siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lumutang. Nasa si ante, gusto ko siyang tinuturo-turo. Dahil lumutang ang pangalan ng adik mong boss sa listahan ng mga drug user. Base dito kay Amy Marcos. Noong panahon ni Tatay Digong. Kaya ito, napakalutong ng banat ni Tatay Digong dito, game. Isa pa. May drug addict tayo na presidente. Ante Claire, narinig mo yon? Para sa'yo yun, walang yaka. Dito na. Dahil inaway-away mo itong si Prof. Malu Tikiya kagabi, Away-away mo si Prof. Malu, walang yakang hinayupak ka. Dito ka ngayon, yari ka ngayon, Pero masasabi ko lang dito kay dito. Ay, nako. Wala ako doon. Meron ako nakitang larawan si Amy Marcos at itong si Arcelino Lacson. Sino ba si Arcelino? Nawala ako doon. Ito para sa iyo, Auntie Claire. Itong si Attorney Rowena Guanzon. Game. Sa buhay na ito, matagal na rin ako sa politika. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-komisyoner na ako sa COMELEC. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Nako, matindi ho yan. Palakpakan ho muna natin. Opening salvo pa lang ho yun. Auntie Claire, narinig mo ba yun?
Baka di mo narinig ha, ulitin Mga ko. kababayan, Oo. tayo ba ay nasa demokrasya? Paluna naman si PH. Anak ng toka. Ang declare ha. Narinig mo yon? Narinig mo yung sinabi ni Tatay Digong? May drug addict tayong presidente. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya naman, itong si dating Senator Nikki Cositeng. Yan naman ang tanongin natin kung anong naaalala niya dito kay Marcos Jr. Okay? O yung abang lang ho kayo, marami pang maglalabas ang ebidensya. Hindi lang ho dyan sa pagnanakaw nangyari dito sa administrasyon na to. Pati ho sa paggamit ng droga nitong si Marcos Jr. Abang lang ho kayo. Marami pang lalabas. Ika nga itong si Amy Marcos, parang ano lang yan, parang spark plug. O ngayon gumagana na yung makina, dire-diretso na ho yan. Marami na magtestimonya. Baka pati yung mga kajaming niya magsalita na rin. Uy, Lagdameo, di ka pa makakanta? Isa ka pa, Lagdameo, na walang yaka. Pag natapos tong administrasyon na to, marami ka rin pananagutan na kailangang harapin. Hindi lang tong si Ante. Ako, nakawa ko kay Ante. Ante Claire, ihanda mo ng tumbong mo, walang yaka. Tayo ba ay sa malayang bayan? Namili ba tayo noong nakaraang eleksyon? Pero tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama, hindi tama. Adik si Marcos. Kaya tayo nandito ngayon. Naninindigan tayong lahat dahil ito ang katungkulan ng mamamayan, hindi lamang sa ating saligang batas, kundi sa ating mga pamilya at sa future ng ating mga anak. Kung pinili natin ang demokrasya, tayo ay pinangakuan na sa demokratik na gobyerno ay mapapagunlad ang ating bayan, mapapaaral ang ating mga anak, mabibigyan ng trabaho ang ating pamilya, ibibigyan ng hustisya pati ang mga mahihirap at walang magugutom, walang mawawalan ng bahay, at walang mawawalan ng pag-asa. Pero ngayon, ang mga pangyayari ay nakakawalang pag-asa. Hindi lamang sa pagmamahal ng Panginoon natin ay magsusurrender na sana ako. Walang pag-asa. Imbes na mag-surrender tayo, kailangan sumigaw tayo na ang karapatan natin sa isang malayang bayan na maunlad, na walang mga magnanakaw, ay karapatan nating mga Pilipino na magkakapatid, anuman ang ating relisyon. Balita ho natin na tinapos na daw ho yung dapat 3 araw na sunod-sunod na rally ng mga kapatid nating iglesia. Gusto ko ho munang magbigay pugay ha. Ano to, sa mga susunod na video, magbibigay pugay ho tayo dyan sa kadakilaan, dyan sa kahusayan, dyan sa pinakitang pagmamahal ng Iglesia ni Cristo sa sambayan ng Pilipino. 10 ng mga subscriber dito sa PH Update, mga kasama natin, tayo ho nagbibigay pugay, nagpapasalamat sa ipinakitang effort, ipinakitang solidarity, pinakitang pagmamahal sa bayan ng ating mga kababayang INC. Palakpakan ho natin. Ibang klase. Solid yung mga kababayan nating INC. Itong religious group na to, isa ho sila sa mga talagang pagka-usaping lipunan. Kasi alam ho nila pati karamihan ng mga miyembro ho nila maaapektuhan ng mga kabalbalang nangyayari dito sa bansa na to. Diyan sa pagtayo ho nila na yan, yung respeto, yung taas na respeto ho natin dyan sa religious group na yan. Ibang klase. Hindi ho tayo kaanib, hindi ho tayo kaanib ng Iglesia ni Cristo. Hindi ho tayo kasali. Okay?
Pero yung ating nakita sa kanilang sa pagmamahal sa bayan, pinakitang prinsipyo, ibang klase. Ibang klase. Saludo. At syempre, hindi ho natin pwedeng kalimutan. Yaang mga kababayan nating membro ng KOJC. Natatapusin itong 3 araw na rally na to. Nadyan naman ho sila sa, kung di ho tayo nagkakamali, EDSA People Power Monument. Saludo, palakpakan din ho natin. Pagdating sa pagmamahal sa bayan at prinsipyo at paninindigan, yung dalawang religious group na yan, hindi ho tayo kasapi, pero yung ating respeto, yung ating pagkilala sa ginagawa nilang sakripisyo, talagang respect, yun lang hong masabi natin. Respeto. Saludo. Para dito kay Pastor Kibuloy at dito kay kapatid na Eduardo Manalo, Sir, saludo ho. Saludo. Maraming salamat ho sa pagmamahal nyo sa bansang Pilipinas. Ang kinabukasan ng ating mga anak ang mahalaga sa atin. Tingnan nyo ang ibang bansa. Tingnan nyo ibang bansa na 5 years ago lang ay nangunguna tayo sa kanila. Ngayon, nasa kulelat na tayo. Nasa ilalim na tayo. Turismo, kulelat. Edukasyon, kulelat. Employment, kulelat. Gross domestic product, deficit. Foreign direct investment, wala ng kapital na pumapasok. Kahit ano pa ang mga advertisement nila sa ibang bansa, wala nang gustong mag-negosyo na ibang bansa dito sa bayan nating minamahal. Dahil lamang sa isang tinaga, korupsyon. Sa korupsyon, ang Pilipino na dating tinitingala sa ASEAN na tayo'y magigiting na mga tao, tayo mga Pilipino hindi nagpapalupig sa mga banyaga ay ngayon nagpapalupig ba tayo sa mga kawatan? Hindi tayo magpapalupig sa mga kawatan. Kaya tayo nag-rally ngayon para marinig nila tayo na hindi nyo pwedeng gawin ito sa amin na walang mananagot. Kailangan may mananagot. At kung sino man ang puno nito, kailangan siya'y managot. Matagal na ako dito sa buhay na ito. Matagal na rin ako sa politika. Sa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Nag-komisyoner na ako sa COMELEC. Ngayon lang ako nakakita ng gobyerno at Congress na puro magnanakaw. Palakpakan natin tong si Atty. Rowena Guanzon. Grabe yung puso na yun talagang binuhos nung si Atty. Solid. Panginoon, maawa ka sa amin! Bakit humantong sa ganito? Sa panahon ng Pilipino ay halos wala nang makain 3 beses isang araw. Kalahati sa atin o 60 million ang nakakaranas ng gutom habang ang mga buhaya ay pataba ng pataba. Solid. Ang tindi naman. Buhaya! Hay
Ayun na nga mga kababayan, napakalupit ho ng talumpati na yon itong si Attorney Rowena Guanzon. Dito na ho natin tatapusin itong ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Antabay lang ho tayo sa mga latest na kaganapan dito sa mga isiniwalat na to nitong si Senator Amy Marcos. At sana hindi tayo nananawagan ng kung ano pa man dito. Hindi lang ho natin matanggap yung pinag-aral na sambayan ng Pilipino ng mga pulis, mga military personnel, nasa AFP, nasa PNP, tumatanggap po sila ng order dito sa adik na presidente base dito kay Senator Aymac. Yun ang mabigat sa natin, damdamin natin. Anak ng tokwa yan, hindi ho nila pwedeng nihipuin yung illegal na droga. Hindi ho sila pwede dyan. Dahil ika nga dapat sharp yung mga yan. Yung ika nga mga reaction time nila mabilisan dahil nasa serbisyo sila. Ang trabaho nila protektahan ang sambayanan. Kaso ang problema ho dito, kung itong ang magbibigay ng utos dito sa mga natin, sa mga men in uniform, ang kanilang ang tawag dito, ang kanilang commander in chief adik, almusal, Mary Jane, base dito kay Senator Amy Marcos, napakalaking dagok naman ho noon para sa mga pinag-aral ng sambayan ng Pilipino para protektahan ho ang ating kasarinlan, protektahan ng kapayapaan, protektahan ng mga Pilipino sa mga adik na kagaya nitong si Marcos Jr. Nakakalungkot lang ho isipin. Di ba, pinag-aral, hindi ako, tayo, sambayan ng Pilipino, pinag-aral ho yung mga yan. Dahil pagka pumasok ka sa Philippine Military Academy, sambayan ng Pilipinong dyan, dahil ang magiging trabaho niyan, pagtatanggol ho tayo. Kaya natin, pinrovide ang pangangailangan ng mga tropa natin na yan, mga mandirigma natin na yan, para protektahan ang sambayan ng Pilipino. Protektahan yung mga Pilipino na nagbigay ng kapangyarihan dyan sa saligang batas na yan. Sino bang, daw sila pinoprotektahan nila ang saligang batas? Ang nagbigay ng kapangyarihan sa saligang batas, taong bayan. Ngayon ho mga kababayan, itong mga pumuprotekta na to, tumatanggap po sila ng order dito sa adik na presidente base dito kay Senator Amy Marcos. Hindi base sa atin yan. Almusal daw ho niya marijuana. Pag nagpa-party daw ho sila, bande-bandihadong cocaine. Hindi sa ating galing yan. Senator Amy Marcos, kapatid, hindi galing sa payroll ng Malacanang. Kanino kayo maniniwala? Doon sa kapatid na bata pa lang kasama na niya itong si Marcos Jr. Alam niya kung anong kahinaan ng kanyang kapatid. O dito sa propagandist ng Malacanang na wala nang ginawa, kundi banat yan, kakabanat mo sa mga Duterte. Yan ang problema, ante. Wala ka na kasing ginawa kundi banata ng mga Duterte. Ngayon, tingnan mo, di mo na mabanatan. Binabanatan mo na yung kapatid ng amo mong adik base dito kay Senator Amy Marcos. So Luis, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update.